Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumuko sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pagbabalik ng mga disipulo mula sa kanilang misyon. Kung inyo pong mapapansin, nung mga nagdaang araw, ang tema ng ating ebanghelyo ay tungkol sa pagsusugo ni Jesus Nazareno sa kaniyang mga alagad. Sinugo niya ang mga alagad dala-dalawa at binigyan sila ng kapangyarihan upang magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng masasamang espiritu. At ang pagsusugong ito ni Jesus Nazareno ay ang tinatawag nating misyon. Sa kasalukuyan, ginagamit natin ang salitang misyon katumbas ng salitang pagsusugo. Kaya nga, sa pamamagitan ng binyag, tayo ay isinugo din ni Jesus Nazareno upang maging kaniyang katuwang na maipalaganap ang mabuting balita sa bawat tahanan, sa bawat komunidad, sa ating bansa
at maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngayon naman, narinig natin na pagkatapos magampanan ang kanilang mga misyon, nagbalik at pinagpahinga sila ni Jesus Nazareno. Inutusan din silang pumunta sa isang ilang na pook upang mapalayo sa maraming tao. Kaya't nagtungo sila sa kabilang dako sa pamamagitan ng bangka. Subalit pagmasdan ninyo ang nangyari, sinundan pa rin sila ng napakakapal na tao. At dahil sa napakaraming tao ang sumunod at nakita ni Jesus Nazareno, isa lang ang kaniyang naramdaman, nahabag ang ating Panginoon, sapagkat para sa Kanya, para silang mga tupa na walang pastol. At pagkatapos noon, sila ay tinuruan ng maraming bagay. Kaya nga po ang hamon sa atin sa araw na ito ng ating ebanghelyo, dalawang mahahalagang punto. Una, katapatan. Maging tapat tayo sa misyong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Buong puso tayong tumupad sa ating tungkulin upang maging instrumento ng Diyos sa kaniyang panawagan ng pagbabalik loob. Huwag po tayong maging tamad sa ating misyon. Bigyan natin ng sapat na panahon at atensyon ang mga gawaing pagpapakabanal at mga gawaing magdadala sa atin sa kaligtasan. Huwag po tayong tamad magsimba at sumamba. Huwag tayong tamad na pumunta sa tahanan ng Panginoon upang kausapin siya. Huwag po nating katamaran ang pumunta sa sakramento ng kumpisal. Buong puso tayong maging tapat sa ating misyon at maging buong puso tayong maging tapat sa ating tungkulin bilang anak ng Diyos. Ikalawa, habag. Bagamat oras na ng pamamahinga, sinundan pa rin sila ng maraming tao. Kaya si Jesus Nazareno nahabag kahit na matutulog o magpapahinga na siya, nagturo pa rin siya ng maraming bagay. Nagpagaling pa rin siya ng mga may sakit. Walang oras ang sinayang niya. Sa isang taong nahahabag, ang bawat oras ay pagkakataon upang gumawa ng mabuti. Uulitin ko po, sa isang taong mahabagin, ang bawat oras ay pagkakataon upang gumawa ng mabuti. Kaya tunay ngang ang sinasabi ng ating Panginoon, nahabag ang ibig ng Diyos at hindi handog. Awa ang pangalan ng Diyos. Awa ang bumubukal sa kaniyang puso. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, patuloy ang paalala sa atin ni Jesus Nazareno na maging tapat tayo sa ating tungkulin sa Diyos at naway huwag maubos ang ating habag at pagmamalasakit sa kapwa, lalong-lalo na sa mga taong naghihirap at nangangailangan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.